Napakaraming ang mga pasahero nagbabahagi ng mga karanasan nila sa Cebu Pacific sa NAIA Terminal 3 na sobrang higpit na daw na dapat 7 kg lang ang laman at dapat pasok sa sukat na dati naman daw ay pinapayagan kahit medyo sobra at medyo malaki. Kagaya dito sa karanasan na binahagi ng mga pasahero at content creator na sila Inday Jenny. Okay, nagkakagulo sila. Kasi stricto na kasi yung baggage. Lalo kung may maleta kayong dala. Talagang mainit sa mata nila yon. So, ikikilo nila yon at iaano kung fit sa size. So, wag na kayo magbakasakali na mga kalusot. Kahit local pa yan or international. Sinusukat na dito yung baggage talaga. So ito, nalalakihan kasi to, kaya yun namin. So niliitan na lang namin. So kasya na siguro yan talaga. Yes. Problema namin, di na pala talaga pwede na maglagpas ngayon, no? Yes. Yung sukat, grabe, sobrang strict na. Tingnan natin. Hindi pa to kasya, kailangan bawasan to. Sige nga. Hindi pa rin? Ina. Ayan, sinusubukan namin na i-transfer dun yung gamit. Tapos tingnan namin kung kasya na ba talaga. Try mo ulit. Hindi pa rin? Ayan, kasya na. Kasya yan. Ibaba pa daw. Ibaba pa daw. Sinukat ko na yan, galing Davao. Okay na. Ma-expand kasi po siya. Pwede po ba yan? Secondary, nyo pa, ma'am? Hindi na po. Hindi, sa akin po yan. Kabali, hand carry ko yan. Ito na yung dadalhin mo. Opo. Ito, Sa kanya. Ito. Yung sa kanya. Sa isa lang po kami. Padala sa Neng. Ihatod dito sa ila, Neng. May tubig na. Ha? Ihikot na lang natin. Ako. Kasya? Hindi, pag Pasang nasa ilalong. Tanan may. Kadi nang. Iyan na lang. Ang bigas ko di ana siya. Buti na lang talaga, nagkasya din lahat. Pero sobrang strict na talaga nila. Kaya before kayo aalis ng bahay, isukat nyo na lang yan para hindi na kayo magka-problema. Wala talagang problema sa akin, auntie, kahit pinagbayad nila ako sa 7 kilos na hand carry ng 2,500. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie is random yung pag-check nila. Hindi nila nilalahat. Kumbaga pinipili lang nila. O diba, napaka-unfair naman yun. Dapat fair kayo, hindi ganyan. Sa madaling salita mga auntie, minalas lang talaga ang auntie nyo. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie, alam ko talagang pasok sa standard yung aking hand carry. Pero pinagbayad pa rin kami, tinikitan kami ng 2,500. Dahil nga wala naman akong dalang panukat mga auntie, tumahimik na lang ako at nagbayad. Yun mga auntie, ipapakita ko sa inyo yung totoong sukat ng aking maleta. Ito yung standard size ng kanilang maleta. Ngayon mga auntie, sukatin natin yung maleta ko. Tignan nyo. Oh, 'di ba mga auntie, pasok na pasok sa standard pero pinagbayad pa rin tayo, 'di ba? Napaka-unfair talaga. Medyo masakit talaga sa loob ko mga auntie. 2,500 ba naman, 7 kilos lang, oh, 'di ba? Rin ang hand carry ngayon, guys. Kahit lagi mo siya yung lagi mong dala, pwede pa lang maging maging problema kahit lagi mong gamit-gamit. Kahit laging gamit-gamit pala, guys. Yan naman po yung lagi kong gamit eh. Hindi kasi nakakapagtaka rin kasi. May ganito po na O sige po. 1 inch lang naman yung sobra. Kinukwento yun. Pero pag 2 inches na yung sobra, hindi po. Oo, kasi nagulta kong lagi ko namang gamit. Sige, thank you po. Buti na lang, pwede rin. 1 inch lang daw yung sobra niya. Pinipicturean nyo yun, ma'am? Apo? Picture lang mo. Actually guys, ang rules na pinapatupad ng Cebu Pacific ay hindi naman bago. Sa katotohanan nga, ay general rules yan ng mga airlines na kapag hand carry ay 7 kg lang at ang sukat ay maximum 22 inches lang. Lalo kapag meron kang domestic flight sa Pilipinas, nasasakay ka sa mas maliit na aircraft or eroplano. Dahil kapag galing ka sa international flight, ay malalaki ang eroplano. Pero kapag domestic flight, ay maliliit guys, kaya mahigpit sila sa hand carry. Nakasanay lang kasi ng mga Pilipino na magbakasakali na magpapasobra at kapag naharang at pinabayad ay magraran sa social media. So guys, para iwas abala, para iwas magbayad sa airport, ay dapat sumunod lang sa rules dahil meron namang guide at tamang sukat na pwedeng sundan.